Alam mo ba seniors na minsan hindi edad ang tunay na nagpapakita kung gaano tayo katanda, kundi kung ano ang nilalagay natin sa plato araw-araw. May mga taong 50 lang pero parang 80 na, at may mga taong 70 na pero parang 40 pa rin ang sigla. Ang tanong, saan mo gustong mapabilang? Kung gusto mong manatiling masigla, mas bata sa hitsura at mas malakas ang katawan kahit tumatanda, makinig kang mabuti dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 pagkain na dapat mong iwasan para hindi ka mabilis tumanda. Marami sa mga pagkaing ito ay baka araw-araw mo pang kinakain nang hindi mo alam. Pero kapag naintindihan mo kung bakit, baka simula bukas magugulat ka sa pagbabago ng katawan mo. Kaya manood ka hanggang dulo dahil ito ang mga sikreto ng mga matatandang mukhang bata pa rin. Ngayon, isipin mo ito. Pagising mo sa umaga, may mainit na kape sa mesa. May pandesal na may palaman at may pritong itlog sa tabi. Karaniwan, di ba? Pero alam mo ba na sa 3 iyan pa lang, 2 na ang posibleng nagpapabilis sa pagtanda mo? Oo, totoo. Dahil ang unang pagkain na dapat mong iwasan ay ang sobrang matatamis na pagkain. Alam kong mahirap resistahan ng matamis, lalo na kung kape na may asukal, cake tuwing merienda, o soft drinks kapag may bisita. Pero tandaan mo ito, kapag sobra ang asukal sa katawan, nasisira ang collagen sa balat. Ang collagen ang nagbibigay sa atin ng kinis at lambot ng balat. Kapag ito ay nasira, mabilis kang magkakaroon ng kulubot at parang laging pagod ang hitsura. Bukod pa doon, ang sobrang asukal ay nakakaapekto rin sa loob, sa puso, sa atay at sa utak. Kapag mataas ang sugar, nagkakaroon ng inflammation o pamamaga sa mga ugat. At ito ang dahilan kung bakit marami sa mga matatanda ay laging inaantok, mabilis mapagod, o madalas sumasakit ang kasukasuan. Kaya kung gusto mong bumata, simulan mo sa pagbabawas ng matamis. Hindi mo kailangang tanggalin bigla, unti-unti lang. Halimbawa, kung dati 2 kutsara ng asukal sa kape mo, gawin mong 1 muna. Kung araw-araw kang umiinom ng soft drinks, palitan mo ng tubig o salabat. Minsan, hindi mo mapapansin, pero unti-unti, mas gaganda ang kutis mo, mas lalakas ang katawan, at mas magiging malinaw ang isip mo. Ngayon, punta tayo sa pangalawang pagkain na dapat mong iwasan. Ang mga processed meat gaya ng hotdog, bacon, ham at longganisa. Oo, masarap sa umaga, lalo na kapag may sinangag at itlog. Pero alam mo bang ang mga ganitong pagkain ay may halong nitrates at preservatives na ginagamit para mapahaba ang shelf life? Ang problema, kapag napasobra, ito ay nakakapagpataas ng blood pressure, nakakasira ng kidney, at nagpapabilis ng pagtanda ng mga cells ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong madalas kumain ng processed meat ay mas mataas ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso at mas mabagal maghilom ang katawan. Ibig sabihin, kahit simpleng sugat, matagal gumaling. At kung mapapansin mo, kapag madalas kang kumain ng mga ganitong pagkain, mas madalas ka ring makaramdam ng panghihina o pananakit sa katawan. Mas mainam kung palitan mo ng lutong bahay na karne. Halimbawa, nilagang manok o sinigang na baboy. Mas natural, walang halong kemikal. O kaya kung gusto mong magtipid, subukan mong kumain ng munggo, sardinas na niluto sa kamatis, o paksiw na isda. Masustansya na, mura pa. At alam mo ba may isa pang sikretong dapat mong iwasan kung gusto mong bumagal ang pagtanda? Ang sobrang pritong pagkain. Alam kong halos lahat tayo sanay sa prito. Pritong isda, pritong itlog, pritong baboy. Pero kapag paulit-ulit mong ginagamit ang mantika, nagiging mapanganib ito. Sa bawat pag-init ng mantika, nabubuo ang tinatawag na free radicals. Ito ang mga kemikal na sumisira sa ating mga selula at nagpapabilis sa pagtanda. Kaya kung gusto mong manatiling bata, bawasan mo ang prito. Gumamit ng air fryer kung meron ka, or mas maganda mag-steam, magpakulo o maglaga. Ang simpleng sinigang o tinola minsan mas masarap pa kaysa sa prito at siguradong mas magaan sa katawan.
Alam kong marami sa inyo ang sasabihin, paano? Yan na ang nakasanayan ko. Totoo, mahirap baguhin ang mga nakagawian. Pero isipin mo ito, kung kaya mong baguhin kahit isang maliit na bagay sa pagkain mo araw-araw, mas humahaba ang buhay mo ng ilang taon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay nagsimula ka. Gusto ko ring sabihin ito, ang mga pagbabago sa katawan mo ay hindi nangyayari sa isang gabi. Pero bawat araw na pipiliin mong iwasan ang mga pagkain ito, bawat pagkakataong pinipili mong maging mas disiplinado, ay isa ring araw na mas pinapatagal mo ang kabataan ng katawan mo. May kilala kong lola na araw-araw dati ay nagkakape ng may 4 na kutsara ng asukal. Pero nang sinabi ng doktor na mataas na ang blood sugar niya, unti-unti niyang binawasan. Ngayon 1 kutsara na lang at minsan wala na. Alam mo ang resulta? Mas maaliwalas ang mukha, mas magaan ang katawan at mas maganda ang tulog niya gabi-gabi. Ganyan din ikaw, kaya mo rin yan. Ang kailangan mo lang ay disiplina at pagmamahal sa sarili. Tandaan, ang kalusugan ay hindi regalo. Ito ay resulta ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Kaya simulan mo ngayon. Sa susunod mong pagkain, isipin mo muna, makakatulong ba ito para bumagal ang pagtanda ko? Kapag oo, tuloy. Kapag hindi, humanap ng mas mabuting kapalit. At sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang iba pang mga pagkaing akala mong harmless, pero sa totoo lang ay nagpapabilis sa pagtanda. Kaya huwag kang aalis dahil baka isa ito sa mga paborito mong ulam. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto kong malaman. I-comment mo sa baba ang salitang "Stay young always". Kaya huwag kang aalis dahil baka isa ito sa mga paborito mong ulam. At marami sa mga pagkaing pag-uusapan natin ngayon ay karaniwang nasa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihing bawal lahat. Ang layunin ng video na ito ay tulungan kang pumili ng mas wasto, hindi para ipagbawal ang lahat ng masarap. Alam mo, lola at lolo, madalas kong marinig sa mga kaibigan kong senior, kahit bawal, kakainin ko na lang, tutal matanda na rin ako. Pero ang hindi nila napapansin, sa bawat subo ng maling pagkain, pinapaikli nila ang panahon na sana'y masigla pa sila. Hindi lang ito tungkol sa haba ng buhay, kundi sa kalidad nito, kung gaano ka kasaya, kalakas, at kalinaw mag-isip sa bawat araw. Ngayon, ituloy natin ang listahan. Ang susunod na pagkain na dapat mong iwasan ay ang mga instant noodles at mga dilatang pagkain. Aminin natin, sobrang convenient ng mga ito. Kapag tinatamad magluto, bukas lang ng lata o pakuluan lang ng mainit na tubig, solved na ang pagkain. Pero kung tutuusin, ang kapalit nito ay malaki. Bakit? Dahil puno ng sodium, preservatives, at artificial flavoring ang mga ito. Kapag madalas kang kumakain ng ganito, tumataas ang presyon ng dugo. Kapag mataas ang presyon, napapagod ang puso at humihina ang daloy ng dugo sa katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan parang laging namamaga ang mga kamay o paa, o bakit parang laging mabigat ang ulo. Isipin mo, isang pakete ng instant noodles, minsan may sodium na katumbas ng 2 kutsaritang asin. Kung iisipin mo, halos 1 linggong limitasyon mo sa asin, ubos sa isang kain lang. Hindi mo lang napapansin kasi masarap. May isa akong kilalang lolo. Araw-araw niyang baon noon sa trabaho ay instant noodles. Sabi niya kasi, mura, mabilis, at nakakabusog. Pero matapos ang ilang taon, nagkaroon siya ng problema sa bato. Nang tanungin ng doktor kung anong madalas niyang kinakain, ayun, instant noodles daw. Kaya ngayon, kung ikaw ay mahilig din sa mga instant food, subukan mong palitan. Sa halip na noodles, gumawa ng sabaw mula sa totoong gulay. Halimbawa, monggo, tinola, o miswa na may malunggay. Mas masustansya at mas tatagal pa ang lakas mo. Ngayon naman, ang mga pagkaing sobrang alat o sobrang maanghang. Alam ko karamihan sa atin ay lumaki na may bagoong, tuyo, daing at patis sa mesa. At syempre, minsan gusto rin natin ng maanghang, lalo na kapag may sawsawang sili.
Pero kapag madalas, nagiging problema ito. Ang sobrang alat ay nagdudulot ng tinatawag na water retention. Ibig sabihin, naiipo ng tubig sa katawan. Kaya minsan mapapansin mong parang namamaga ang paa o mukha mo sa umaga. Bukod pa roon, napapagod ang kidney kakasala ng sobrang asin. At ang sobrang maanghang naman, nakakapag-irita ng tiyan at bituka. Kapag madalas pwedeng magdulot ng acid reflux, pananakit ng sikmura, at minsan kahit problema sa pagtulog dahil sa sobrang init ng katawan. May mga pag-aaral na nagsasabing ang labis na alat at anghang ay parehong nakakapagpabilis ng pagtanda ng mga cells dahil nagdudulot ito ng oxidative stress. Isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng imbalance sa katawan at hindi nakaka-repair ng maayos ang mga selula. Ang simpleng solusyon, pwede ka pa rin namang mag-enjoy pero moderation. Halimbawa, kung sanay kang laging may patis sa ulam, bawasan mo. Subukan mong gumamit ng natural na pampalasa tulad ng kalamansi, luya, bawang, sibuyas at dahon ng laurel. Bukod sa pampalasa, may anti-aging properties pa ang mga ito. Alam mo, sa mga lugar na tinatawag na blue zones, mga bansa kung saan maraming tao ang umaabot ng 100 anyos, hindi nila tinitimplahan ng sobra ang pagkain. Mas simple, mas sariwa, mas natural. Yan ang sikreto nila. Ngayon baka itanong mo, bakit yung iba kahit kumakain ng bawal ang tatanda na, pero mukhang bata pa rin? Magandang tanong yan. Maraming dahilan, genetics, lifestyle, at syempre, pananaw sa buhay. Pero isang bagay ang pareho sa mga tunay na mukhang bata. May awareness sila sa katawan nila. Alam nila kung kailan sobra na. Kaya mahalagang matutunan mong makinig sa katawan mo. Kapag masyado kang nauuhaw pagkatapos kumain, baka sobra ang alat. Kapag sumasakit ang sikmura mo sa gabi, baka sobra ang maanghang. Ang katawan mo ay laging nagbibigay ng senyales. Kailangan mo lang pakinggan. Gusto ko ring bigyan diin na hindi ito tungkol sa bawal. Ito ay tungkol sa pagpili. Kapag pinili mong bawasan ang mga pagkaing ito, hindi mo lang tinutulungan ang katawan mong bumagal ang pagtanda, kundi pinaparamdam mo rin dito na mahalaga ito. Tandaan, mga senior, na bawat subo mo ay may kapalit. Maaari kang pumili ng pagkain na magbibigay sa iyo ng lakas, linaw ng isip at ngiti sa mukha, o pagkain na magpapabagal sa iyo at magpapahirap sa katawan. Ang desisyon ay nasa iyo. Kung gusto mong magbago pero natatakot kang hindi kayanin, magsimula ka sa maliliit na hakbang. Halimbawa, sa loob ng 1 linggo, piliin mong magluto ng sariwang pagkain kahit 3 beses lang. Kapag nasimulan mo, tuloy-tuloy na yan. May kilala akong mag-asawang senior, pareho silang 69 na taong gulang. Araw-araw dati, puro dilata ang kinakain nila. Pero nang magdesisyon silang subukan magluto ng simpleng tinolang manok at magtanim ng kangkong sa bakuran, napansin nila na mas magaan ang katawan nila, mas bihira ang pananakit, at mas masaya sila sa bawat pagkain. Hindi mo kailangang maging mayaman para kumain ng tama. Ang kailangan mo lang ay kaunting disiplina at malasakit sa sarili. Sa bawat araw na pipiliin mong maging mas maingat sa kinakain mo, pinipili mo rin ang mas mahabang buhay. Kaya sa susunod na mamimili ka sa palengke o grocery, tandaan mo itong simpleng gabay. Kung ito ay instant, delata, sobrang alat o sobrang anghang, isipin mong 2 beses. Tanungin mo, makakatulong ba ito sa akin para manatiling bata? At sa susunod na bahagi ng ating video, pag-uusapan naman natin kung paano mo mababawi ang pinsalang nagawa na ng mga pagkaing ito. Oo, posible pa ring bumawi kahit ilang taon mo na silang nakasanayan. Tuturuan kita ng mga simpleng paraan para ma-repair ang katawan mo kahit nasa edad 60, 70 or 80 ka na. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil sa susunod, malalaman mo ang mga hakbang para bumagal ang pagtanda at manatiling maganda ang kutis, malinaw ang isip at matibay ang mga buto. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, gusto kong malaman. I-comment mo sa baba ang salitang Eat Smart Today. Kaya huwag kang bibitaw dahil sa susunod,
Malalaman mo kung paano mo mababawi ang pinsalang nagawa na ng mga pagkaing ito. At oo, mga lolo't lola, posible pa ring bumawi kahit ilang taon mo nang nakasanayan ang mga pagkaing nakakapagpabilis ng pagtanda. Ang katawan natin ay kamangha-mangha, kaya nitong maghilom, magbago at bumawi basta bigyan lang natin ito ng tamang pagkakataon. Alam mo, maraming seniors ang akala kapag tumanda na wala nang magagawa. Parang tinatanggap na lang nila na masakit ang tuhod, malabo ang mata o laging pagod. Pero hindi totoo yon. Maraming bagay ang pwedeng baguhin kahit sa edad na 70 o 80. Ang sikreto ay nasa araw-araw mong ginagawa, lalo na sa kinakain mo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo mababawi ang pinsalang dulot ng mga pagkain, gaya ng sobrang alat, maanghang, processed, at matatamis. Una, balik sa natural. Ang katawan natin ay hindi nilikha para sa mga chemical, preservatives, o instant flavors. Mas gusto nito ang mga sariwa at simpleng pagkain. Halimbawa, kung dati puro delata, subukan mong magluto ng simpleng gulay gaya ng ginisang ampalaya, monggo, o ginataang malunggay. Ang mga ito ay mayaman sa antioxidants, mga sustansyang tumutulong sa katawan na labanan ang pagtanda ng cells. Ang antioxidants ay parang tagapagtanggol ng katawan. Kapag kumakain ka ng mga pagkaing mayaman dito, pinoprotektahan nila ang mga selula mo laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Ang mga free radicals na ito ay galing sa mantika, asukal, at polusyon, at isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kulubot, pananakit at mabagal na paggaling. Kaya isipin mo, bawat subo mo ng gulay o prutas, parang binibigyan mo ng armor ang katawan mo laban sa pagtanda. Ikalawa, uminom ng maraming tubig. Maraming matatanda ang nakakalimot dito. Pero ang tubig ang isa sa pinakamabisang paraan para linisin ang katawan sa loob. Kapag kulang ka sa tubig, natatambak sa katawan ng mga lason at mas bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Kaya minsan, kahit walang sakit parang mabigat ang katawan o parang laging pagod. Subukan mong uminom ng isang baso ng tubig pagkagising, isa bago kumain at isa bago matulog. Mapapansin mong mas maaliwalas ang pakiramdam mo sa loob ng isang linggo lang. Ikatlo, ayusin ang tulog. Hindi lang pagkain ang nakakaapekto sa pagtanda. Kapag kulang ka sa tulog, hindi nakakapag-repair ang katawan. Araw-araw, dumadaan ang katawan mo sa proseso ng pag-aayos. Inaayos ang mga nasirang cells, pinabalanse ang hormones, at pinapalakas ang immune system. Pero kung kulang ang tulog mo, bumabagal ang prosesong yan. Kaya kung gusto mong bumata, huwag mo ring kalimutan ang tulog. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang sobrang cellphone bago matulog. At kung hirap kang makatulog, uminom ng maligamgam na tubig o magbasa ng libro. Ika-4, maglakad-lakad araw-araw. Hindi kailangang mag-gym. Isang simpleng paglalakad sa umaga o hapon, kahit 15 minuto lang, ay malaking tulong na. Nakakatulong ito para umikot ang dugo, lumakas ang puso, at mapanatili ang sigla ng mga kalamnan. May mga pag-aaral na nagsasabing ang seniors na naglalakad araw-araw ay mas mabagal tumanda kumpara sa mga laging nakaupo. Mas malinaw din ang pag-iisip nila at mas bihira silang dapuan ng lungkot o stress. At ang huli, panatilihin ang magandang pananaw sa buhay. Alam mo ba, may malaking epekto ang pag-iisip sa bilis ng pagtanda. Kapag palagi kang galit, na stress o negatibo, naglalabas ang katawan ng hormone na cortisol. Ang sobrang cortisol ay nakakapagpabilis ng pagtanda, nagpapahina ng immune system, at nakakaapekto sa balat at puso. Kaya kung gusto mong bumata, piliin mong maging masaya. Magpasalamat sa bawat araw kahit maliit na bagay, tumawa ng madalas, kaibiganin ang mga taong positibo. At kung may problema, isipin mong lilipas din yan. May kilala akong lola na 72 na pero parang 50 lang ang hitsura. Ang sikreto niya, sabi niya, hindi ko pinoproblema ang hindi ko kayang baguhin. Araw-araw naglalakad siya sa umaga,
kumakain ng gulay at laging nakangiti. Yun ang tunay na anti-aging, ang mindset na payapa. Kung tutuusin, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para bumata. Ang kailangan lang ay pag-alaga. Bawasan ang masasamang pagkain, dagdagan ang mabubuting gawain, at higit sa lahat, huwag mawalan ng pag-asa. Ang katawan mo ay nakikinig sa mga ginagawa mo araw-araw. Kaya ngayon balikan natin saglit ang 5 pagkain na dapat mong iwasan. Una, sobrang matatamis na pagkain. Pangalawa, processed meat gaya ng hotdog, ham at bacon. Pangatlo, sobrang pritong pagkain. Pang-4, instant noodles at mga delata. At pang-5, mga pagkaing sobrang alat o sobrang maanghang. Kung kaya mong bawasan o alisin ang mga ito sa pagkain mo, makikita mong unti-unting gaganda ang pakiramdam mo. Hindi lang sa loob, pati sa labas. Mas gaganda ang kutis, mas magiging magaan ang katawan, at mas masigla ang isip. Ang magandang balita pa, kahit ilang taon mo nang kinakain ang mga ito, hindi pa huli para bumawi. Kapag binigyan mo ng pagkakataon ang katawan mong magpahinga mula sa mga ganitong pagkain, sisimulan nitong ayusin ang sarili. Sa loob lang ng ilang linggo, mapapansin mong iba na ang enerhiya mo. Alam kong mahirap baguhin ang nakasanayan. Lalo na kung ganyan ka na kumain buong buhay mo. Pero isipin mo ito, kung kaya mong pagtiyagaan ang trabaho noon para sa pamilya mo, kaya mo ring pagtiyagaan ngayon ang sarili mo. Dahil karapat-dapat kang alagaan. Ang edad ay numero lang. Maraming senior ngayon ang bumabalik ang sigla dahil pinili nilang baguhin ang paraan ng pagkain at pamumuhay. Hindi mo kailangang maging bata sa papel para maging bata ang katawan. Sa huli, tandaan mo ito. Ang tunay na kabataan ay hindi lang sa balat o buhok, kundi sa paraan ng pag-iisip at pag-aalaga sa sarili. Kapag pinili mong kumain ng tama, ngumiti ng madalas, at gumalaw araw-araw, pinipili mong bumata, araw-araw din. Kaya sa susunod na kakain ka, tanungin mo ang sarili mo, ang pagkain bang ito ay tutulong sa akin para bumagal ang pagtanda o magpapabilis dito? Sa bawat sagot na oo, isa yang hakbang patungo sa mas mahabang buhay. Kung narito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso kang alagaan ang sarili mo at yan ang gusto kong ipagmalaki mo. I-comment mo sa baba ang salitang Choose Health Daily. Alam mo, sa totoo lang, ang tunay na pagbabago ay hindi lang nangyayari sa plato. Nangyayari ito sa isipan. Kasi kahit alam na natin kung anong bawal, minsan mahirap pa rin sundin. Hindi dahil matigas ang ulo natin, kundi dahil nasanay na tayo. Ang pagkain ay hindi lang pampabusog, kundi bahagi na ng emosyon at alaala natin. Kaya kung gusto mong bumagal ang pagtanda, hindi lang diet ang kailangang baguhin, pati mindset. May kilala akong lola sa Batangas, 74 na taong gulang na ngayon. Dati araw-araw ang almusal niya ay kape na may 4 na kutsara ng asukal at 2 pirasong longganisa. Pero nang magka-diabetes siya, natakot siya noong una. Hindi dahil sa sakit mismo, kundi dahil na-realize niyang marami pa pala siyang gustong gawin sa buhay. Gusto pa niyang mag-alaga ng apo, maglakad sa umaga, at makapunta sa simbahan araw-araw. Kaya nagsimula siyang magbago. Unti-unti lang, binawasan niya ang asukal, naglakad araw-araw ng 10 minuto, at nagdagdag ng gulay sa bawat kain. Sa unang buwan, hirap na hirap siya. Pero pagdating ng 3 buwan, ibang-iba na raw ang pakiramdam. Hindi na siya mabilis mapagod, mas magaan ang tulog niya, at sabi ng mga apo niya, "Lola, parang bumata ka." Diyan mo makikita, mga senior, na hindi kailangang sabay-sabay ang pagbabago. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Kasi ang katawan natin ay parang halaman. Kapag inalagaan mo, kahit matanda na, tutubo pa rin. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang sikreto ng mga hindi mabilis tumanda, disiplina. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay regalo sa sarili mo. Kapag may disiplina ka sa pagkain, pinapakita mo sa katawan mo na mahalaga ka. Hindi mo hinahayaan na puro tukso ang magdikta sa kalusugan mo. Subukan mong isipin, ilang beses mo nang sinabi sa sarili mong, "Simula bukas magda-diet na ako." At ilang beses mo rin itong nakalimutan pagkaraan ng 2 araw? Lahat tayo dumaan diyan.
Pero tandaan mo, ang disiplina ay hindi ibig sabihin ng perpekto ka araw-araw. Ang ibig sabihin lang ay hindi ka sumusuko. Kahit minsan madapa ka, bumalik ka lang. Ang mahalaga, alam mong gusto mong mabuhay ng mas mahaba, mas malusog, at mas masaya. May isa pang bagay na gusto kong itanim sa isipan mo. Ang katawan mo ay kaibigan mo, hindi kalaban. Minsan kapag may sakit, parang galit tayo sa sarili. Pero kung iisipin mo, hindi naman kalaban ang katawan mo. Sinusubukan lang nitong sabihin sa'yo na may kailangang baguhin. Kapag sumasakit ang tuhod mo, ibig sabihin baka kailangan mong gumalaw. Kapag hirap kang matulog, baka kailangan mong baguhin ang kinakain mo sa gabi. Ang katawan mo ay marunong makinig kung marunong ka ring makinig sa kanya. Sa psychology, may tinatawag na body-mind connection. Ibig sabihin kung ano ang iniisip mo, naaapektuhan ang katawan mo. Kapag palagi kang negatibo, bumababa ang energy mo. Pero kapag positibo ka at nagpapasalamat ka sa mga simpleng bagay, gumagaan ang pakiramdam mo. May mga pag-aaral na nagsasabing ang taong madalas ngumiti at magpasalamat araw-araw ay mas mabagal tumanda. Totoo ito, kasi ang kasiyahan ay hindi lang nararamdaman. Ito'y nagpapabuti ng tibok ng puso, nagpapakalma ng utak at nagpapalakas ng immune system. Kaya kung gusto mong bumata, hindi lang dapat nasa kusina ang effort mo, dapat nasa puso at isipan din. Isa pa, huwag mong kalimutan ang pagkilos. Kapag matanda na, natural na mas gusto nating umupo, manood ng TV o magpahinga. Pero alam mo bang mas bumibilis ang pagtanda kapag hindi gumagalaw ang katawan? Oo, kasi bumabagal din ang sirkulasyon ng dugo. At hindi na masyadong natutulungan ng katawan ng sarili nitong mag-repair. Hindi mo kailangang tumakbo o mag-ehersisyo ng matindi. Simpleng paglalakad lang araw-araw, kahit 5 minuto, malaking tulong na. Pwede ka ring maglakad habang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay o magwalis sa bakuran. Basta gumalaw. Dahil kapag gumagalaw ka, buhay ang katawan mo. Alam mo bang may mga senior sa Japan na umaabot ng 100 anyos pero araw-araw naglalakad pa rin? Ang sikreto nila, hindi nila hinahayaan ang sarili nilang tumigil. Kapag huminto ka sa pagkilos, parang pinapatigil mo rin ang buhay sa loob mo. Kaya mula ngayon, kahit simpleng hakbang lang, kumilos ka araw-araw. Igalaw mo ang katawan mo hindi para pumayat, kundi para manatiling buhay at masigla. Ngayon pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi, pag-ibig sa sarili. Sa dami ng taon na inuna mo ang pamilya, trabaho, at ibang tao, siguro panahon na para unahin mo rin ang sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili, kundi pagiging marunong magmahal. Kapag pinili mong alagaan ang sarili mo, mas nagkakaroon ka ng lakas para alagaan ang iba. At kapag pinili mong kumain ng tama, magpahinga ng tama, at mag-isip ng tama, mas natutulungan mong tumagal ang mga taong nagmamahal sa'yo. Dahil kasama ka pa nila. Isipin mo ito. Gaano kasaya ang mga apo mo kapag kasama ka pa rin sa mga espesyal na okasyon. Gaano kaligaya silang makitang malakas ka, nakakatawa pa rin, at may kwento pa ring paulit-ulit mong sinasabi pero lagi nilang gustong marinig. Yan ang tunay na gantimpala ng pag-aalaga sa sarili. Hindi lang ikaw ang nakikinabang, pati ang mga taong nagmamahal sa'yo. Kaya huwag mong isipin na huli na ang lahat. Hindi kailanman huli ang pag-aalaga. Hindi kailanman huli ang pagbabagong may direksyon. Kahit ilang taon ka pa, pwede mo pa ring baguhin ang kwento ng katawan mo at isip mo. At kung naririnig mo ito ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, may pag-asa pa. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang magsimula. Dahil tandaan mo, bawat araw na pipiliin mong kumain ng tama, ngumiti at gumalaw, ay araw na tinutulungan mong bumagal ang pagtanda mo. Kaya simula ngayon, bago ka kumain, bago ka matulog, bago ka magreklamo, tanungin mo ang sarili mo, anong mabuting bagay ang magagawa ko para sa katawan ko ngayon? Kapag nasagot mo yan, alam mong nasa tamang landas ka na. At kung narito ka pa hanggang sa bahaging ito,
Ibig sabihin ay may puso ka talaga para sa kalusugan mo. Kaya gusto kong marinig mula sa'yo. I-comment mo sa baba ang salitang Live Long Strong. Kung naririnig mo pa ito ngayon, gusto kong batiin ka. Kasi hindi lahat ng tao ay umaabot sa ganitong yugto ng video. Ibig sabihin, ikaw ay seryosong nagmamahal sa sarili mo. At alam mo ba, iyan mismo ang unang tanda ng isang taong hindi basta-basta tumatanda. Dahil ang mga taong may malasakit sa katawan nila, sila ang tunay na bumabata, hindi lang sa itsura, kundi sa loob. Ngayon, balikan natin ang lahat ng napag-usapan natin. Naalala mo pa ba ang 5 pagkain na dapat mong iwasan? Una, ang sobrang matatamis na pagkain. Kapag sobra ang asukal sa katawan, nasisira ang collagen sa balat, bumabagal ang metabolismo, at mas mabilis kang mapagod. Sa simpleng pagbabawas ng asukal, mararamdaman mong mas gumagaan ang pakiramdam mo. Pangalawa, ang processed meat gaya ng hotdog, ham, bacon, at longganisa. Oo, masarap sila, pero puno ng nitrates, sodium at preservatives. Kapag madalas mong kinakain ito, nagiging mahina ang puso at bumabagal ang paghilom ng katawan. Pangatlo, ang sobrang pritong pagkain. Kapag paulit-ulit mong ginagamit ang mantika, nagkakaroon ng free radicals na sumisira sa cells. Ang simpleng pagluluto ng sinigang o tinola ay mas makakatulong kaysa sa paulit-ulit na prito. Pang-apat, ang mga instant noodles at mga delata. Convenient nga sila, pero kapalit ay sobrang sodium at preservatives na nakakasira ng kidney at nagpapabilis sa pagtanda. At pang-5, ang mga pagkaing sobrang alat o sobrang maanghang. Kapag sobra-sobra ito, naiipon ang tubig sa katawan, sumasakit ang kasukasuan, at bumabagal ang pagdaloy ng dugo. Lahat ng ito, kapag iniiwasan mo, ay hindi lang nagpapahaba ng buhay mo, kundi nagbibigay ng kalidad dito. Dahil hindi mo lang gustong mabuhay ng matagal, gusto mong mabuhay ng masaya, malakas, at may kapayapaan. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng hindi mabilis tumanda? Ang hindi mabilis tumanda ay hindi lang tungkol sa balat, buhok o kulubot. Hindi rin lang ito tungkol sa pag-inom ng vitamins o pagkain ng prutas. Ang hindi mabilis tumanda ay isang pananaw sa buhay. Ito ay ang kakayahan mong manatiling masaya kahit may iniindang sakit. Ang kakayahang makita ang kabutihan sa gitna ng hirap. At higit sa lahat, ang pagpili mong magpatuloy araw-araw kahit may mga limitasyon na ang katawan. Kasi alam mo, ang katawan ay pwedeng humina, pero ang loob mo, yan ang tunay na batayan ng kabataan. May kilala akong lolo sa Pangasinan, 82 na ngayon. Araw-araw, nagbubunot pa rin ng damo sa bakuran, nag-aalaga ng mga manok, at palangiti pa rin. Kapag tinanong mo kung ano ang sikreto niya, simple lang ang sagot. Huwag kang mainipin. Huwag mong problemahin ang hindi mo kontrolado. Kumain ka lang ng tama at tumawa araw-araw. At totoo yun. Minsan mas matanda ang mga taong laging nagrereklamo kahit bata pa, kaysa sa mga senior na marunong tumawa at magpasalamat. Kaya mga lolo at lola, kung gusto mong bumagal ang pagtanda mo, alagaan mo ang katawan, pero huwag mong kalimutan ang isip at puso. Kapag nagising ka sa umaga, pasalamatan mo agad ang Diyos. Sabihin mo, salamat, may isa pa akong araw para magmahal, kumain ng tama at magbagong buhay. Kasi hindi lahat binibigyan ng pagkakataong magbago. At kung minsan, may mga taong sasabihin sa'yo, matanda ka na, huwag ka nang magbago. Pero gusto kong tandaan mo ito, ang pagbabago ay walang edad. Maraming kwento ng mga seniors na nagsimula ulit, nagsimulang maglakad, kumain ng gulay, at mag-alaga ng sarili. At ngayon sila yung mga taong mukhang mas bata pa kaysa sa mga apo nila. Isipin mo rin ang epekto nito sa pamilya mo. Kapag nakikita ng mga anak mo na inaalagaan mo ang sarili mo, natututo silang gawin din yan sa sarili nila. Ang simpleng pagbawas mo ng asukal, pag-iwas mo sa prito, o paglalakad mo sa umaga ay nagiging inspirasyon sa buong pamilya. Dahil ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang para sa iyo.
ito ay pamana. Ang gusto kong tandaan mo ay ito. Ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng paghina. Kung minsan, tumatanda ang katawan pero lumalakas ang loob. At kapag pinagsama mo ang tamang pagkain, magandang pananaw at simpleng kilos araw-araw, nagiging mas magaan ang pagtanda. Kung pakiramdam mo ay huli na ang lahat, gusto kong sabihing hindi. Ang bawat araw ay bagong simula. Kahit ngayong gabi lang, subukan mong baguhin ang isang bagay. Bawasan ang alat sa ulam, uminom ng mas maraming tubig, o lumabas saglit at huminga ng sariwang hangin. Maliit lang yan, pero malaking hakbang patungo sa kabagalan ng pagtanda. At kapag dumating ang araw na may magsasabi sa'yo, "Uy, parang bumata ka ah," ngumiti ka lang at sabihin, "Oo, kasi inalagaan ko ang sarili ko." Yan ang tunay na sekreto ng mga hindi mabilis tumanda. Hindi mahal, hindi komplikado, at hindi imposible. Simpleng disiplina, tamang pagkain, at pusong marunong magpasalamat. Kaya gusto kong isipin mo ngayon, bukas, anong pagkain ang una mong babawasan? Ano ang kaya mong palitan ng mas masustansya? Anong simpleng hakbang ang kaya mong simulan? Dahil hindi kailangang maghintay ng Lunes o bagong taon o espesyal na okasyon. Ang tamang panahon para alagaan ang sarili ay ngayon mismo. At kung ikaw ay senior na, tandaan mo, hindi ito katapusan, ito ay bagong simula. Simula ng mas mahabang buhay, mas masarap kumain, mas masiglang gumalaw, at mas masayang mamuhay. Kaya ngayong alam mo na ang 5 pagkaing dapat iwasan, gamitin mo ang kaalamang ito. Hindi lang para makaiwas sa sakit, kundi para maranasan mo pa ang mga taon na puno ng saya, lakas at pag-asa. At kung gusto mong tulungan din ang iba, pwede mong ibahagi ang video na ito sa mga kapwa mong seniors, sa mga anak mo, o sa mga kaibigan mong gusto ring bumata. Mas marami tayong makakatulong kung ipagpapatuloy mo ang mensaheng ito. Bago tayo magtapos, gusto kong magpasalamat sa iyo. Salamat sa oras mo, sa pakikinig at sa malasakit mo sa sarili mo. Sana ay magsimula ka ngayong araw na ito, hindi bukas kundi ngayon. At kung nakarating ka hanggang dito, gusto kong malaman na isa ka sa mga senior na may disiplina, determinasyon at malasakit sa sarili. Kaya i-comment mo sa baba ang salitang "Stay Forever Young". At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod nating senior health tips. Dahil tandaan mo, ang bawat araw na alaga mo ang sarili mo ay isang araw na bumabata ka. Kaya mga seniors, piliin mong bumata, piliin mong mabuhay, at piliin mong maging masaya.